Ang solid waste management ay isa sa pangunahing prioridad ng pamahalaang lokal ng Tupi dahil ito ay hindi lamang usapin ng kalinisan, kundi ng kabuhayan, kalusugan at kinabukasan. Kasabay nito, batid ng bayan ang patuloy na pagdami ng populasyon ay katumbas ng pagtaas ng basura. Kaya't kinakailangan maging maagap, sistematiko at masinop sa pangangalaga ng kapaligiran. May mga makabagong pasilidad at infrastruktura na sumusuporta sa mga programa tulad ng Material Recovery Facility na may kompletong kagamitan sa segregation, collection at recycling. Ang Municipal Eco Park ay nagsisilbing sentro ng Central MRF, Environmental Education at Waste Diversion Programs. Ang mga ito ay hindi lamang pasilidad, kundi mga modelo ng inobasyon at inspirasyon para sa iba. Ipinagmamalaki po ng bayan ng Tupi ang mga konkretong bunga ng pagkakaisa at malasakit. Ang tagumpay na ito ay patunay na kapag ang buong komunidad ay kumilos ng may puso at disiplina, ang basurang dati problema ay nagiging daan tungo sa progreso at karangalan. Isang wow Tupi po sa ating lahat. Wow na wow! Pangangalaga sa kalikasan ay isa sa mga prioridad ng lokal na pamahalaan ng Kabakan. Bilang ina ng Kabakan, naniniwala akong kaakibat ng kaunlaran ang maayos at malinis na pamayanan. Kaya naman, sinusuportahan natin ang solid waste management system ng Kabakan. Pinaplano po ng LGU Kabakan ang mga programa patungkol sa solid waste management sa pamamagitan po ng pagsunod sa aming approved 10-year ESWM plan at sumasangguni din po kami sa ESWM board at most of the time sumasangguni po kami sa mga barangay officials para po sa pagpapatupad ng ating programa. Ang mga facilities po na present po ngayon ay meron po tayong sanitary landfill. In fact, nasa second cell na po tayo, yung percent po natin na puno na at kasarado na po. Pangalawa, meron po kaming 6 na garbage compactor, meron po kaming 2 bagong dating, saka isang dump truck. At most of the barangays po ay mayroon na pong mga kanilang materials recovery facility. May mga best practices po kami dito po yung regulation on the use of plastic carry-out bags for dry goods only. In fact, we are the first LGU in Region 12 na nag-implement po ng ganong klase ng ordinansa. Ipinagmamalaki po ng munisipyo ng Glan ang mga positibong resulta ng aming masigasig na pagpapatupad ng mga programa sa solid waste management dahil kilala po ang Glan bilang Boracay of the South, kaya maraming turista ang dumadayo at sinisiguro naming mapanatiling malinis ang kapaligiran, lalo na ang karagatan, sa tulong ng mahusay na pamumuno ng lokal na pamahalaan at ang aktibong pakikilahok ng mga mamamayan. Kapansin-pansin ang pagbaba ng kaso ng illegal dumping at paglilinis ng mga pangunahing lansangan at sa coastal areas. Nakamit din ng Glan ang mga maayos na sistema ng pangunguliktad at paghihiwalay ng basura
sa bawat barangay sa pamamagitan ng material recovery facilities. Dahil po dito, nabawasan ng malaki ang dami ng basurang itinatapon sa sanitary landfill. Bukod po rito, naging matagumpay ang mga composting at recycling initiatives na nagbigay ng dagdag kabuhayan sa ilang residente. Sa kabuuan, ipinagmamalaki po ng GLAN ang aming disiplina, pagkakaisa at inobasyon na ay nagbunga ng mas malinis, maayos na kapaligiran. Sa Colombia, ang solid waste management ay hindi lang proyekto. Ito yung aim, vision sa isang malinis, healthy at maayos na komunidad. Naniniwala kasi kami na ang tunay na good governance ay nagsisimula sa pangangalaga ng kalikasan at kalusugan ng tao. Sa programang Bayanihan para sa Kalinisan, pinagsama natin yung bayo na ibig sabihin ay life at nihan. Ang ibig sabihin nito ay pagkakaisa at yung voluntaryong pagtutulungan ng ating mga kababayan. Ipinapakita kasi dito yung diwa ng Colombia. Ang mga mamamayan nating nagkakaisa para sa kalinisan, disiplina at malasakit sa ating bayan. Para sa amin, ang solid waste management ay kultura. Isa siyang kultura ng malasakit at responsibilidad sa ating tahanan. As we progress and develop as a city, tumataas yung volume ng mga waste na na-generate. So, kailangan nating i-manage yung mga basurang yun to maintain clean and green and syempre a safe city. May mga facilities kami to support the solid waste management. Unang-una sa biodegradables natin, ginagawa siyang compost. Yun yung ginagamit sa propagation sa nursery namin, sa roadside beautification. And for the recycling naman, waste diversion, meron kaming tinatawag na plastic recycling facility. Marami na kaming mga output na ginawa along the national highways. Kung makikita ninyo, may mga white-collared na picket fences. That's made from 100% plastic wastes. Nakapagbigay na rin kami ng mga kiddie chairs sa isang school dito sa Coronadal. We also have the bottles recycling. Ginagamit namin ang mga bote, kinakrush namin sila. It's an alternative to sand. May project na rin kami na nagamit namin yung crushed bottles na yun, which is the bangkang dahon, na ngayon ay isa ng landmark sa Coronadal. Nakapag-divert tayo ng almost 3 tons of glass bottles. We also have this program called BPSEP, which is the Barangay Purok Sitio Empowerment Program. It's the brainchild of City Mayor Eliordo Eugena. So, si BPSEP kasi may different core area siya na ini-evaluate every year. So, isa sa core area na ini-evaluate doon is the environment. May mga practices si City Enro na nire-replicate kay Barangay. Isa yun sa mga product na nakita natin na very effective
yung ginagawa ng city kasi it's a grassroots approach. Ito kasi si DPSEP, it's kind of like a healthy competition between all the 27 barangays to reach one common goal. Na mag-ururupod kita sa bagong Coronadal. Ang pagpapatupad ng solid waste management ay hindi naging madali sa bayan ng Colombio. Marami kaming hinarap na hamon mula sa kakulangan ng resources, yung disiplina ng mga tao, yung kooperasyon ng mga mamamayan, lalong higit ng ating mga barangay officials, hanggang sa pagbabago ng nakasanayang sistema. Isang challenge ang aming nakaharap po dyan. Pero sa tulong ng malinaw na liderato, pagkakaisa ng mga barangay, malinaw na edukasyon or impormasyon, suporta ng mamamayan, unti-unting nakamit natin yung tagumpay. Bagamat kulang pa ito, pero malaki na rin ang narating kahit papano. Wala nang illegal dam sites, nadadagdagan yung functional barangay MRFs natin mula sa siyam, ngayon 16 na. So 100% compliant na po tayo dyan. Tumaas na rin yung segregation compliance natin mula 45% hanggang sa 90% na sa kasalukuyan. At dumoble din yung ating waste collection efficiency. So mahigit 15,000 volunteers nung nakaraang taon, 2024, ang sumali sa bayanihan at barkada or barangay kalinisan day activities. Ang aming kalinisan at kaayusan audits ay nagpatibay ng disiplina at accountability ng bawat barangay. Ngayon, yung kalinisan at kaayusan ay naging sukatan na rin ng mabuting pamamahala. At higit sa lahat, naipundar namin dito yung kultura ng pagiging tagapangalaga ng kalikasan. Sa Colombio, hindi lang namin nilinis ang paligid. Binago rin namin yung pananaw or mindset ng aming buong komunidad. Itong tunay na bayanihan, sama-samang pagkilos para sa kalinisan, disiplina at pagmamahal sa bayan. Ako po ay humihingi ng pang-uunawa at suporta na ating sinusunod yung patakaran ng DNR or Environment Management Bureau na kung saan ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa atin upang malaman natin ang mga dapat nating gawin, lalo pat sa panahon ngayon ng climate change na nakikita naman natin araw-araw na kung hindi tayo magsunod, magsisisi tayo sa bandang huli. So inaasahan ko sana na yung ating mga mamamayan ay maging supportive at umunawa sa mga patakaran na binababa ng ating pamahalaan para sa ating bayan.